Hindi masama ang magpaunlak sa kuryosidad. Kaso lang, may mga pagkakataon talaga na ang kuryosidad natin ang nagpapahamak sa atin. Lalo na kung may mga bagay o tao na mahalaga sa atin, ang biglaan na lang nawawala. Paano kapag pilit nating tinuklas ang lihim ng pagkawala? Nakahanda ba tayong isakripisyo ang taong malapit sa ating puso? Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na sa inyo, Miss Clar, at sa mga tagapakinig ng Bangungot Diaries. Alam kong marami sa inyo ang hindi maniniwala sa isisiwalat ko. Isa ito sa mga bagay na hindi ko makakalimutan. Alam kong marami na akong napagdaanan, pero yung mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan talaga, ang pinakamahirap iwaksi sa aking isipan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Antonio. Para sa akin, isa akong baguhan at matapang na antingero. Nakuha ko ang pagkahilig sa mga anting-anting ng mamatayang tatay Karyo ko, na siyang dating albularyo. Ang mga bagay na meron ako ngayon ay ipinamana niya lang sa akin. Kaya naman ang ipagkatiwala niya ang mga ito, hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang mga bagay na alam kong makapagbibigay sa akin ng hindi pangkaraniwang kakayahan. Natuto akong magsanay kung paano makipaglaban, kung kailan gagamitin ang aking mga agimat at kung saan ko ito dapat gamitin. Kasama ko ang aking kaibigang si Mang Cardo sa lahat ng mahahalaga kong lakad, kaya naman hindi siya humihiwalay sa akin. Ano ba paring Tonyo? Kailan mo ba ako hanapan na agimat? Excited na din ako maging katulad mo eh. Baka sa pagkakataong ito magustuhan na ako ng aking bebang my loves. Mang Cardo naman, hindi ka ba kinikilabutan sa pinagsasabi mo? Tsaka bakit mo pa nagagawa magpakyut kay Aling Bebang? May asawa yun, di ba? Ay sos, yung asawa niya si Macario? Lasinggero yun eh. Tapos ang dami pang isyo sa buhay. Galit siya kay Bebang dahil hindi siya mabigyan na anak. Ano kaya yon? Habang patuloy siya sa pagdada, hindi ko maiwasang umiwi ng mga sandaling yon, Miss Clar. Paano'y papalapit sa aming kinaroroonan ang lalaking sinisiraan niya para lang maipagtanggol ang asawa nito. Alam ko din naman na kaya nagwawala si Mang Macario ay dahil talaga namang madalas na makipagtsikahan sa labas ng bahay nila si Aling Bebang at hindi na naaasikaso ang pagkain nilang mag-asawa. Hindi ko lang magawang sabihin yun ngayon kay Mang Cardo dahil nga naipahamak na niya ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Hoy! Ako bang pinag-uusapan niyo mga kutong lupa? Nako! Si paring Macario hindi mabiro. Hindi ka na pinag-uusapan. Buisit ka talaga, Mang Cardo. Pahamak ka talaga. Bubugbugin tayo nito, balingkurado. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Talagang hinila ko na si Mang Cardo para makatakas sa nanlilisik na mga mata ni Mang Macario. Kapag hindi namin ginawa yon, alam kong malaking gulo kapag nagkataon. May sabi-sabi dati na talagang love team si Mang Cardo at Aling Bebang. Kaso lang, katulad ng mga magulang ng bawat bida sa telenovela, pinakailaman sila ng tambalang karbang at pinalata ng makbang na muntikan pang maging mukbang. Ang siste, hindi naging masaya ang buhay pag-ibig ni Aling Bebang dahil nga napilitan lang daw siya kay Mang Macario. Samantalang ang diehard na mga si Mang Cardo nakahandang maging immortal. Hintayin lang kung kailan magiging single ulit ang kanyang babaeng sinisinta. Kaso lang, sa ginagawa ni Mang Cardo, alam naming hindi na niya magagawang subaybayan pa ang walang ka-thrill-thrill na buhay ni Aling Bebang dahil astang buffalo na si Mang Macario na nakahandang sumugod. Buti na lang, nagpahila sa akin ang aking kaibigang kaanak ni Cupido. Kahit sa oras ng kagipitan, si Aling Bebang pa din ang naiisip. Abay Tonyo naman, sana hinayaan mo na lang ako makapagsuntuka kay Macario. Malakas pa ako sa kalabaw eh. Kaya ko ba makipag-sparring sa kanya? Ganon. Yung buto-buto mong braso, ipinagmamalaki mo pa? Abdoy ka ba? Tonyo, malakas naman ako Kaya-kaya ko si Macario. Nang mga sandaling yon, hindi ko na mapigilan na magmura dahil sa inis sa aking kasama, Miss Clar.
Gustong gusto ko na siyang pagalitan dahil nga puro na lang kalokohan ang nasa isip niya. Kahit na mas matanda siya sa akin, hindi ko naman maatim na hayaan na lang siyang gumawa ng kahit na ano na ikapapahamak naming dalawa. Kaya naman inaya ko na siyang umuwi na lang kami sa bahay. Total, magkatabi lang naman ang aming mga tahanan. Nasa ganun kaming tagpo nang humahangos na lumapit sa aming kinaroroonan ang aking kakilalang si Tibor, isang kumpador. Antonio, buti na lang nakita kita dito. Oh, parin Tibor, bakit tumahangos ka? Nangyari sa'yo? Naku pare, kanina pa kita hinahanap. May kailangan ako'y balita sa'yo. Oh, ano ba kasi nangyari? Ang kuya mo! Patay na yung kuya mo! Ano? Paring Tibor naman eh. Niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko pare. Talagang patay na yung kuya mo. Pati yung asawa niya hindi pinatawad doon sa larin. At ang mas malala pa, nawawala yung pamangkin mo si Angelita. Sa hula ko tinangay din siya ng masasamang loob. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon, Miss Clar. Pakiramdam ko, sasabog ang dibdib ko sa pinaghalong kaba, galit at takot. Sa hindi malamang dahilan, ginusto kong magwala lalo na't nalingunan ko si Mang Cardo na kinakalikot na naman ang kanyang cellphone. Panay pa ang scroll niya na sobrang nakakairita talaga. Hindi man lang nito iginalang ang aking pagluluksa. Nakikita ko pa na sobrang poko siya sa kanyang pinagmamasdan. Napaminsan-minsan, napapahawak pa sa bibig o di kaya napapasigaw at napapasinghap pa. Tonyo, totoo nga. Nagkakagulo sa bayan sinilangan mo. May umatake raw tulisyon kanina madaling araw. Oh, tingnan mo sa video. Naaktuhan pa isang salarin kung paano inatake ang isang biktima. Sa tingin ko, paring Tonyo, kailangan mo talaga pumunta sa bahay niyo. Hindi niyo naman maasahan yung kapitbahay niyo dahil sila'y namatayan din. Hindi na nila malilibing ang kuya mo. Kailangan nilang tulong mo. Umalis na nga si Tibor matapos ibigay sa akin ng masaklap na balita. Hindi ko alam kung paano ba magsisimula. Sobrang nalungkot ako sa sinapit ng aking kuya. Para bang napaka-imposible yatang mangyari. Anong kasalanan niya at kailangan siyang patayin? Bakit kailangan tangayin si Angelita? Napakabata pa nito. At tanging alam lang gawin ay humingi ng pagkain sa kanyang mga magulang. Dahil paslit pa lang nga ito. Wala sa sarili, umuwi ako sa bahay. Si Mang Cardo na napansin ang aking paghakbang ay nagmadali din sa pagsunod sa akin. Kahit alam kong kwela siya at maraming alam na kalokohan, naramdaman kong nag-aalala siya sa akin. Abay, Tonyo, huwag mong sabihin pupunta ka sa lugar na yun. Nahihibang ka na ba? Hindi ako duwag para hayaan na lang mga tulisan na sirain ng pamilya ko, Mang Cardo. Kailangan ko iligtas ang pamangkin ko. Siya na lang kasi yung natatanging kadugon na iwan sa akin eh. Hindi na ako papayag na may mangyaring masama sa kanya. Abay pare, sasama ako sa'yo. Sama mo ko. Naku, Mang Cardo, wag na. Baka mapahamak ka lang. Abay, kaya-kaya ko yan, Tonyo. Kaya-kaya kong labanan yung mga masasamang loob na yun. Kahit armado pa yung mga yon, nako, sila pa mismo kikital ako ng buhay. Magtiwala ka lang, pare. Alam ko magagawa ko lahat para matulungan ka. Hindi na ako sumagot ng mga sandaling yon. Alam kong mahirap ang sitwasyong kailangan naming suungin. Lalo na't nakasalalay ang buhay ni Angelita sa bawat galaw ko. Kaya naman isang plano ang nabuo sa isipan ko. Nagdesisyon akong pumunta sa aming bayan para makita ang labi ng aking kuya. Kahit man lang sa huling pagkakataon, kailangan ko siyang damayan. Alam kong hindi biro ang sinapit nila ng kanyang pamilya. Naaawa ako na baka kung ano pa ang ginawa ng mga tulisan sa bata. Baka sinaktan ito kung ano pa man. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang kailangan nila at nagawa nilang ganituhin ang aking kapatid. Hindi ko nagawa kaagad ang planong yon. Pero si Mang Cardo, nagpaalam sa akin. Bibisitahin daw si Aling Bebang. Alam ko, naipakita ko kaagad sa kanya ang pagniwi ng mukha ko. Hindi ko kayang isiping, ginagawa niya ang lahat ng pagpapakababang ito
Para lang sa isang babaeng may asawa. Ipapahamak niya lang ang sarili niya. Para siyang nasa telenovela. Gumagawa ng katarantaduhan para lang sumikat. Isa ka talagang dakilang baliw, Mang Cardo. Alam mo ba yon? I know, right? But I'm madly in love with my baby Bebang. Talaga namang sumama ang aking pakiramdam nang marinig ang kanyang sinabi. Baby Bebang? Talagang nababaliw na si Mang Cardo. Imbes na pigilan siya sa gagawing pag-alis, sinundan ko siya na pasayaw-sayaw pa at animo natutuwa sa kanyang gagawin. Ako naman, halos magnovena na, Miss Clar. Naglalakad pa lang si Mang Cardo papunta sa bahay ni na Aling Bebang. Pakiramdam ko gigilitan na siya ng leeg. Nakita ko siya na palapit sa tindahan. Tiyempong naroon naman si Aling Bebang na nagtatatalak sa mga lisinggero na nakatambay doon. Ginawa ko ang lahat para makalapit lang sa kanya at huwag magpahalata kay Aling Bebang dahil mainit ang dugo niya sa akin. Bebang! Nanlilisik kaagad ang mga mata ni Aling Bebang nang makita si Mang Cardo. Tila ba flashlight kung kumislap ang mga mata nito kaya napaatras ako. Alam kong mapapahamak na naman si Mang Cardo. Kapag nahuli siya ni Macario, na tila ba sigbin kong umaali-aligid sa tindahan. Ay, Cardong walang dalisay! Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Nako, Bebang. Ang bilis mo naman ako, mamis. Aba oo naman! Mahaba na ang listahan ng utang mo sa akin. Wala ka bang planong magbayad? Bebang naman eh. Alam mo naman nasa bangko pa ang pera ko. Palagi naman offline. Kaya yun, hindi ako makapag-withdraw. Talaga lang ha? Saan bangko ba yan? At mukhang naninigas na dahil walang makuhang pera, ha? Bangko ni Caldero. Hindi pa man nakakasagot si Aling Bebang. Lumipad na ang isang bote ng beer palabas ng bintana. Puntirya nitong tamaan si Mang Cardo na noon ay pinaslow motion pang sinundan ng tingin ng lumilipad na bote. Dahil hindi ko kayang mapahamak si Mang Cardo, walang pasabing humarang ako sa dapat sana ay aking kaibigan ng tatamaan. Kaya ako ang nasapul ng bote. Tinamaan ako sa likod. Buisit ka talagang, Cardo ka? Huwag mo nga akong inuuto. Palibasa may kailangan ka na naman. Kaya akala mo siguro ako si Herlin Budol. Papatayin kitang gago ka. Sa haba ng listahan mo dito sa tindahan ko, hindi na dito kayang sukatin ang pasensya ko. Kaya sana magbayad ka naman. Baka makatay na kita eh. Bebang naman, saka na natin pag-usapan ng utang-utang na yan. Alam mo naman allergic ako sa ganyan eh. Lalaki akong tao pero napaikot ang mga mata ko sa kanyang tinuran. Baliw na yata si Mang Cardo. Hindi ko kasi alam kung ano ba talaga ang kailangan niya kay Aling Bebang. Halata naman na hindi nito pinapatulan ng lahat ng mga pinagsasasabi niya. Sadyang maloko lang si Mang Cardo dahil nagkakaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ng lahat ng gusto niyang sabihin. Kahit umabot pa sa puntong pinagtutulungan siya dahil sa kanyang pinagagagawa. Ay tila ba walang pakialam ang lalaki at mukhang natutuwa pa nga. Kung minsan, iniintindi ko na lang siya. Mag-isa lang kasi sa buhay si Mang Cardo. Wala na siyang mga magulang. Sabi niya, maagang pumanaw ang mga ito. Wala din siyang kapatid dahil nag-iisang anak lang siya. Wala ding ibang kaanak na ayon sa kwento niya, nasa kabilang syudad pa raw nakatira. Mabait naman si Mang Cardo at hindi madamot. Kapag may pagkain siya o nakaluluwag sa buhay, inaabotan niya din ako. Marahil ayaw niyang maramdaman na nag-iisa siya. Ganon din kasi ang nararamdaman ko minsan. Kaya naman tinuring ko na siyang nakatatandang kapatid. Napaigtad ako nang makitang mabagsik na ang mukha ni Aling Bebang habang pinagpaplanuhan ng iba to kay Mang Cardo ang isang tsinelas. Ano, Cardong walang dalisay? Hindi ka pa ba lalayo? Teka lang, Bebang. Huwag ka masyadong maging malambing sa akin. Hindi naman ako nanghaharana eh. Patay. Kinabahan ako nang maglabas ng isang shotgun ng kadarating lang na si Macario. Nang gigigil na ikinasa nito ang hawak at iniumang kay Mang Cardo. Hoy, Cardo!
Anong kalandian na naman pinagsasabi mo sa asawa ko? Gusto mo ba talaga mamatay? Nako pare Macario, matagal na akong patay na patay sa asawa mo. Buwisit ka! Ako, talagang hinahamon mo ako ha? Wala akong hamon pare, tapos na ang Pasko. Mamatay ka na! Nung mga panahong yon, Miss Clar, ako man ay halos mapunit ang labi sa kasisigaw habang hinihila si Mang Cardo palayo sa tindahan ni Aling Bebang. Tingin ko kay Mang Macario, parang sundalong sugatan mula sa gyera. Gibang-giba ang muka sa sobrang imbyerna. Nagtakbuhan kami palayo ni Mang Cardo habang siya naman ay tawa ng tawa. Parang hindi man lang natakot sa ginawa niyang gulo na alam kong magiging isyu na naman kinabukasan. Kung sana lang kasi, hindi na niya pinatulan pa si Mang Macario dahil alam naman talaga naming gulo lang ang pwedeng ibigay ng matandang lalaking yon. Malayo-layo na ang napuntahan namin nang magpasya kaming magpahinga. Hingal na hingal at sobrang pawis kaya hindi ko na napigilang mapasalampak ng upo. Nang mapansin kong nasa kakahuyan na kami. Malapit na kami sa bahay. Bala kong isama na lang sa bahay si Mang Cardo para hindi na niya mabalikan si Aling Bebang. Ayaw kong magkagulo na naman sila tapos wala ako. Kaso lang, nang patayo na ako, nagtaka ako, Miss Clar. Wala si Mang Cardo sa tabi ko. Ni hindi ko man lang napansin na wala siya o kung sumunod ba siya sa akin. Nag-aalala ako at napamura na lang dahil sa labis na inis. Nagpa siya akong balikan na lang sana siya. Pero bago ko pa man nagawa yon, nakasalubong ko ulit si Mang Cardo. Namumutla at humahangos. Antonio! Antonio! Mang Cardo, bakit ka ba umalis? Saan ka ba nang galing? Hindi mo ba alam na balak sana kita balikan kina Aling Bebang? Ano? Hindi naman ako nagpunta doon eh. Saan ka nang galing? Doon lang sa unahan. Iihinga lang sana ako eh. Pero hindi ko nagawa dahil narinig ko ang usapan ng dalawang komprador na galing yata sa kabilang bayan. Sabi nila kakaiba raw ang mga tulis ang umatake sa bayan. Hindi raw pera at pagkain o ari-arian ng mga kinuha nito. Nangunguha sila ng mga bata. At isa sa mga kinuha nila ay yung pamangkin mo si Angelita. Si Angelita? Pero bakit naman? Malamang. Di lalantakan nila. May iba pa bang dahilan? Alam mo namang masisiba ang mga aswang Aswang? Oo, aswang. Sila ang kumuha kay Angelita. Diyos ko, kailangan ko talaga siya iligtas. Abay, Tonyo, teka lang. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Mga aswang ang kalaban mo. Hindi naman pwedeng basta-basta ka na lang susugod ng hindi ka handa. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang pamangking ko na mapahamak. Hindi pwede mangyari yun. Hindi pare. Ang ibig kong sabihin, maglaan ka ng oras. Pwede namang bukas ka na lang pumunta, di ba? O siya, sige, bukas pupunta ako. Umuwi na nga muna tayo, Mang Cardo. Kailangan ko nang ihanda yung mga gamit ko eh. Anong ikaw lang? Siyempre kasama ako. Ako ang kailangan mo para matalo yung mga mapang-abusong aswang. At ipinakita pa ang kanyang galawang Jackie Chan na sa totoo lang, puro naman sablay. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yon, Miss Clar. Kahit anong gawin ko, hindi talaga mawala sa isip ko si Angelita. Mayat maya ko siyang naaalala, kaya naman mas lalo akong nag-aalala para sa kapakanan niya. Hindi ko kakayanin sakali mang may mangyaring masama sa aking pamangkin. Sa halip na mahiga kagaya ng ginagawa ni Mang Cardo, inihanda ko na lang muna ang aking mga dadalhin. Kaunting damit, Biblia, at ang aking itak. Kulang man ako sa mga kagamitan para sa pagsugod sa mga aswang. Alam ko naman na hindi ako matatalo ng pagsamba ko sa Panginoon. Paring Tonyo, sigurado na ba tayo sa gagawin natin? Hindi mo naman kailangan sumama kung naduduwag ka eh. Ako naduduwag? Hindi Hindi na ako sumagot sa kanya ng mga oras na yon. Pero ipinagdarasal ko na sana wag na lang siyang sumama. Minsan kasi palpak si Mang Cardo. Palagi siyang may nagagawang ikapapahamak naming dalawa. O madalas, ako lang.
Kinaumagahan, bumiyahe nga kami ni Mang Cardo papunta sa kabilang bayan. Kumakabog ang dibdib ko. Alam kong marami akong kailangang itanong sa mga tao doon. Pero nagtaka na lang ako nang makitang sobrang tahimik ang bayan nang dumating ako. Ang mga tao ay nasa loob lang ng bahay at nagkakanya-kanya sa pagluksa. Agad ko namang tinakbo ang bahay ni na Kuya, Miss Clar. Mas lalo akong kinabahan dahil wala na akong napapansing kaguluhan sa bahay. Malinis ang paligid at mukhang may nag-ayos na. Nanginginig na pumasok ako sa loob at nadatnan sa sala ang 2 kabaong. Hindi ko alam kung sino-sino ang nakahimlay sa mga yon. Bagamat may ideya naman ako. Kailangan ko nang lakasan ang aking loob at lapitan ito. Sa bawat paghakbang ko, napapahigpit naman ang kapit ni Mang Cardo sa braso ko. Nang nasasaktan na ako ay inis ko siyang nilingon. Aba, Mang Cardo, ang higpit mo naman humawak. Naiihin na ako, Tonyo eh. Sasabog na yung pantog ko. Ano? Nagbibiro ka ba? Di umihi ka sa labas. Naku pare, baka silipan ako eh. May mga mata nakatingin sa atin sa kakahuyan. Tumigil ka nga, Mang Cardo. Sige na, nagugulo ka eh. Antonio naman eh. Iritang pinandilatan ko ng mga mata si Mang Cardo. Sa totoo lang, naiinis na ako sa kanya, Miss Clar. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya at kung makapagsalita siya ay parang kamatayan na ang nakaabang sa kanya. Hindi ko na siya nilingon pa at kaagad na nilapitan ng isa sa mga kabaong. Para lang magulat nang may makita akong babaeng nakatunghay pala doon. Saan siya galing? Wala naman siya dito kanina. Miss? Humihikbi ang babae, kaya ingat na ingat ang ginawa kong paglapit sa kanya. Ayaw ko naman na mapagalitan kapag nadistorbo ko ang pagluluksa niya. Patuloy sa pagyugyug ang babae, kaya naman hindi ako nagsalita. Hinintay kong matapos siyang umiyak hanggang sa napansin kong medyo kumalma na siya. Miss? Ano ka ba? Kanina ka pa. Dinidistorbo mo ang pagluluksa ko. Namutla ako sa tinura ng babae. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Si Mang Cardo naman, ewan ko kung saan nagpunta. Basta na lang nawala pagkatapos niyang sabihin sa akin na maiihi na daw siya. Pasensya na, Miss. Nakita ko kasi, kuya ko yung pinagluluksaan mo eh. Kaano-ano mo ba siya? Nanlisik bigla ang mga mata ng babae, kaya nakita ko ang malapusa niyang mga mata. Bago pa man ako makagalaw, sinakal na niya ako. Nang makita ko ang kanyang itsura, ay nakumpirma ko ang kanyang tunay na pagkatao, Miss Clar. Isa siyang aswang. Kaya naman kaagad akong nagpumiglas para lumaban. Inilalabas ko ang aking punyal nang bigla namang dumating si Mang Cardo. Humahangos at tila ba hindi mapakali. Antonio! Tonyo! Bakit ba, Mang Cardo? Tonyo, maraming tao sa labas. Marami aswang sa labas at nakatakda silang kunin yung labi na iyong kapatid. Nalaman ko din na nasa puder nila ang iyong pamangkin. Hindi ako kaagad nakapagsalita sa aking narinig. Pakiramdam ko, nagkaroon ako ng mabigat na bakal na basta na lang dumagan sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Kung totoo man ang sinabing nasa poder ng mga aswang si Angelita, kailangan ko siyang iligtas. Kukunin ko siya at isasama pa uwi sa bahay. Nakahanda akong tumulong sa iyo, Tonyo. Kaya ngayon susugod ako. Hindi ako nakapagsalita nang basta na lang dumami ang mga tao sa paligid. Sa bintana, sa pinto, sa mismong loob ng bahay. Para bang sumisikip ang loob at nalalamon na ng mga tao ang malawak na espasyo sa loob ng bahay. Nanginginig na ako sa takot. Base sa mga naririnig kong usap-usapan, sila ang mga aswang na nangunguhan ng mga taong nasa daan. Kinakabahan ako at napaantanda ng wala sa oras. Sa aking tingin, mukhang kami ang sadya ng mga ito dahil bakas ang pagkatakam sa kanilang mga muka habang pinagmamasdan kami. Tumayo sa gitna ang pinakapinuno at ngumisi sa akin. Aba, at may bago pala tayong bisita. Nasaan na yung pamangkin ko? Pamangkin mo? May pamangkin ka bang nasa pangangalaga ko?
Magtatanong ba naman ako kung wala? Ba, pilosopo ka. Mas lamang ka sa akin. Boy, hindi mo ba alam na si Tonyo ang pinakamagaling na santigwas sa aming bayan? Patay kayo ngayon. Nagngalit ang mga bagang ng bagong dating. Nakaramdam ako ng matinding takot. Pahamak talaga to si Mang Cardo. Magmalaki ba naman na tila hindi sila kayang tibagin ng kahit sino? Napaatras ako nang makitang lumapit sa akin ang pinuno nila. May suot itong sutahan ng kulay asul. May palamuting ginto sa laylayan at may dalang mahabang panungkod. Sa tingin ko, hindi lang siya pangkaraniwang nilalang. Mukhang may nalalaman siyang itim na mahika. Binalingan ko si Mang Cardo nang sa mga oras na yun ay tapang-tapangan tingnan, pero sa totoo lang, nababahag na ang kanyang buntot. Mukhang mamamatay tayo nito, Antonio. Tumahimik ka kasi, Mang Cardo. Pahamak niyang bibig mo eh. Aba nagsasabi lang naman ako ng totoo Buisit ka talaga. Yang kadaldalan mo magpapahamak sa atin. Napakamot ng ulo si Mang Cardo. Aminado naman ako na medyo naaasar na din kasi talaga ako sa mga pinaggagawa niyang katangahan. Kaya naman wala akong magawa kundi ang harap-harapan siyang pagalitan. Ayaw ko namang magbuka kaming mga kawawa sa harapan ng mga aswang na to. Nagulat na lang kami nang humalakhak ang pinunong aswang. Napakaswerte namin. Dahil bukod sa bata meron pa kami maalay na 2 lalaki na malalapad ang taba. Ano ka mo? Pare Tonyo, malapad na ang tabahan natin, pre, Nagngalit ang mga bagang ko sa narinig. Mukhang pinagkakatuwaan kami ng mga aswang. Ngunit yung babaeng una kong nakausap, asar na pumagitna sa aming lahat. Mukhang tapos na siya sa pag-iyak at nagpupunas na ng luha. Baka sa mga mata nito ang panlilisik, kaya naman napatayo ng tuwid ang mga aswang na nasa harapan. Talaga bang kating-kati kayong umatake kahit umaga pa lang? Dahil gusto nyo nang lumaman ng tao? Ha? Alam pa kailan mo? May pakialam ako. Kasi ang mga papatayin mo, lalo na ang lalaking yan, ay apo ko. Nanlaki ang mga mata namin sa narinig. Hindi ko alam kung paano kikilos ng maayos dahil humarap sa akin ang babae na sa pagkakaalam ko ay sobrang bata pa naman. Kaya paano ko siya naging lola? Tonyo, lola mo raw Anong lola? Humarap sa akin ng babae at ngumisi. Tumango siya bilang pag-amin na siya nga ang lola ko. Nagpakilala siya sa pangalang Lola Elma. Dito na nagsiangilan ng mga aswang. Nagkatinginan kami ni Lola at nagulat nang matatag siyang tumayo. Aniya, pagkakataon na daw para bumawi siya sa akin. Matagal na panahon na akong nawala sa inyo, Apo. Hindi ninyo alam kung ano ba ang mga pinagdaanan ko. Mahirap mabuhay sa mundo na puno ng panghuhusga. Kaya kahit masakit, pinili kong iwan ang lolo mo. Dahil ayaw kong maging siya. Bigyan ng mga tao ng rason para kamuhian ako. Pero bakit? Matagal na akong aswang, Apo. At namulat sa kaugalian ng pag-aalay ng tao sa anito para mas lumakas ang aming mga kapangyarihan. Pero nang makilala ko ang lolo mo, kinalimutan ko ang pinagmulan kong lahi. Mas ginusto kong mabuhay ng tahimik na siya lang ang aking kasama. Bumuo ng pamilya at mga anak. Pasensya ka na nga pala kanina at nasakal kita. Hindi kita nakilala kaagad. Nalungkot lang ako kasi kinuha nila si Angelita. Tapos, pinatay pa nila ang aking panganay na apo. Aminado ako. Tinamaan ako sa sinabi ni Lola. Kaya pala nung nabubuhay pa sina Mama at Papa, halos ayaw niya kaming paghiwalayin magkakapatid. Gusto nila magkakasama lang kami. Ito pala ang tradisyong pinasunod ng aming mga abuela sa aming mga magulang. Kaya niyakap ko ng mahigpit si Lola. Lola, kung ikaw talaga yung lola ko bakit napakabata na mukha nyo? Anong klase sabon ang ginagamit nyo at napakakinis ng inyong balat? Hindi ako gumagamit ng ganun, Apo. Isinumpa ako ng anito.
Ito ang parusa nila sa mga kagaya ko na hindi marunong kumilala sa kanila bilang aming Panginoon. Hindi ako magkakamit ng kamatayan. Ito ang pinakamasakit na parusa na pwedeng taglayin ng isang nagbabalik loob sa Panginoon na aswang. Huwag kang mag-alala, Lola. Tutulungan kita makuha si Angelita. Itataboy natin yung aswang na wala nang ibang ginawa kundi malitin na mga katulad natin. Oo, Apo. Maging ako. Yan din ang gusto ko. Sa pagkakataong yun, naglabas si Lola ng isang botelyang may lamang langis. Nagpahid siya sa kanyang buong katawan. Dito ko nasaksihan ng pagbabago ng kanyang anyo. Ang kaninang maamo niyang muka ay nanlisik at bumalasik na parabang nakahanda ng sumagpang ng kalaban. Napaatras sa mga miyembro ng mga aswang. Marahil, hindi nila inaasahan ang biglang pagbabagong anyo ni Lola sa kanilang harapan. Nagawa niya ito kahit katanghaliang tapat. Ibig sabihin, malakas na uri ng aswang si Lola. Umatras ako at napahigpit ang kapit sa aking bitbit na punyal. Mukhang makikipaglaban si Lola sa mga aswang na matagal nang sinusunog sa impyerno. Alam ko, ako man ay mapapasugod na din. Nang umatake ang mga aswang, sumingasing ang aking Lola at pinagkakalmot ang lahat ng nilalang na balak lumapit sa akin. Mukhang ako ang kanilang puntirya dahil nga ako ang hindi nagbabago ng anyo. Isa lamang akong tao na kailangan nilang makuha para ialay sa kanilang anito. At saka si Mang Cardo. Kaso lang, si Mang Cardo ay nagsisisigaw na din at ginagamit ang lahat ng kanyang naiisip na paraan para labanan ng mga aswang. Ha! Kahit lumaban pa kayo, hindi kayo obra sa akin. Nagtakbuhan ng mga aswang papunta sa akin. Hindi na ako nagtaka. Mas kakailanganin nila ako dahil base sa mga narinig kong kwento patungkol sa mga aswang na gustong ialay ang mga taong walang bahid ng kadiliman sa buong pagkatao. Ang masaklap lang habang nakikipaglaban sila. Mukhang matatalo si Lola. Talagang sinasadya din ng ibang mga aswang na sugatan siya para manghina at mabigo sa pagtatanggol sa amin. Kung saan-saan niya iwinasiwas ang kanyang mahahabang kuko. Sa sobrang bangis niya, ay halos hindi na niya alam kung saan banda ba siya makikipaglaban. Sa dami ng kanyang katunggali, nalilito na siya kung alin sa kanila ang kanyang uunahin. Ilang saglit pa, bumagsak na si Lola sa lupa. Duguan at naghihimalo. Lola! Apo, hindi ko na kayang magtagal. Nagpapasalamat ako at nagkakilala tayo kahit sa huling pagkakataon. Huwag mo sabihin yan, Lola! Alam kong imposibleng humiling. Pero sana, iligtas mo ang pamangkin mo. Mahal na mahal ko kayo, aking apo. Ipagpatuloy mo ang aking nasimulan. Huwag kang papaanig sa mga aswang kahit na anong mangyari. Ipinapangako ko, Lola. Gagawin ko po. Lola! Naumidang dila ko at nahinto sa pag-iyak. Sumama ang aking timpla nang marinig ang pag-atungal ni Mang Cardo. Mas una pa siyang pumalahaw sa akin. Wala naman siyang luha. Dahil sa inis ko ay bigla ko siyang siniko. Aray ko naman, Tonyo. Bakit mo ako siniko? Maya ka naman, Mang Cardo. Tinawag mo yung lola ko ng lola. Mas matanda ka pang ang tignan kaysa sa kanya eh. Grabe ka naman sa akin. O ano, akala mo artistahin ka. Mukha ka kayang napapanot. Ito naman si Tonyo, hindi mabiro. Tama na yung mga drama nyo. Namatay na ang iyong mga tagapagtanggol. Kaya sasama kayo sa amin sa ayaw nyo o gusto. Aba, at demanding na pala mga aswang ngayon, ano? May sinasabi ka ba, tanda? Sino kaya tawag mo, tanda? Nagsalita ang bakla. Ano ka mo? Bakla? Ako bakla? Bakit? May iba pa bang mukhang clown dito? Nasuyod ko tuloy ng tingin ng pinuno ng mga aswang mula ulo hanggang paa. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng alahas ang nakatali sa kanyang paa, braso, hanggang sa leeg. May sungay siya na tila korona at may itim na eyeliner ang kanyang mga mata. Ang kanyang muka
kasing itim ng uling, habang ang kanyang labi mapula pa sa dugo. Ang suot niyang sutana, ngayon ko lang din nakita ng malinaw. May mga disenyo ng bulaklak sa bawat laylayan. Baka bakla nga. Hindi ko alam kung matatawa ako o ano, dahil ang kanyang itsura, literal na maikukumpara sa isang clown. Bakit ba kasi baklang aswang ang kalaban natin, Tonyo? Paano to ngayon? Di astang babaeng aswang ang halimaw. Hindi kasi ako sabi bakla. Kung hindi ka bakla, bakit napakarami mong backup? Takot ka ba matalo? Humalakhak ang aswang at hindi pinansin ang sinabi ni Mang Cardo. Sa pilitan niya kaming pinatay yung dalawa habang binubuhat naman nila ang bangkay ni Lola Elma. Ang bangkay ni Kuya ay nasa kabaong, pati ang asawa nito. Marami tayong pagpepiestahan. Tagumpay! 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 Ano sabi nila? Tanduay? Ano? Pagdating natin sa kuta, ikaw ang una kong kakatayin. Ito naman hindi mabiro or matanda na ako, di ba sabi mo yon? Makunat na ang balat ko. Hindi na ako masarap. Kaya iwanan mo na ako. Hindi. Ikaw ang una kong kakatayin. Kung kakatayin, di wow. Katayin nyo na. Nauna. Habang dinadala kami ng mga aswang sa kanilang kuta, ay wala akong ibang nagawa kundi ang mapailing na lang sa ginagawang kaingayan ni Mang Cardo. Talagang nakakagalit ang kanyang ugali, lalo na't maingi pa siya sa manok. Pero wala naman akong ibang magawa kundi hayaan siya. Naghihintay lang ako ng tiyempo para makawala sa pagkakagapos ng mga aswang na balak bumiktima sa amin. Dinala kami ng mga aswang sa isang lugar na malayo sa kabayanan. May mga kabahayan, pero wala kahit na sino ang makikitang naglalakad. Ang napansin ko lang, isang malaking altar, isang kama, at isang kahon kung saan may kumakalampag. Buksan niyo ang kahon. Binuksan nga nila ang kahon, at ganun na lang ang pamumutla ko. Nang makitang ang nakakulong pala doon, ay ang aking pamangking si Angelita. Pawisan na, at halos hindi na makilala dahil sa dami ng kanyang sugat sa buong katawan. Tito? Tito Antonio? Tito Antonio! Tulungan mo ako! Otomatikong nagngalit ang aking bagang nang marinig ang sigaw ni Angelita. Mahigpit ang pagkakagapos sa kanya. Alam ko, mahihirapan siyang makagalaw dahil mula leeg pababa, nakagapos siya at may tinik pa rito. Sa bawat paggalaw niya, nagkakaroon tuloy siya ng mga galos at sugat, kaya napapaiyak na lamang si Angelita sa labis na sakit. Nalungkot naman ako sa kanyang sinapit. Sinubukan kong magpumiglas para tulungan ng bata, pero wala akong magawa dahil hindi naman ako makawala sa pagkakahawak ng dalawang aswang na nasa aking likuran. Hoy! Pakawalan nyo kami, mga pangit! Bakit nyo kami hinuli? Talaga bang halang na masyado yung mga kaluluwa nyo? At pati bata, pinagpepestahan nyo? Hindi nyo ba alam na child abuse ang ginagawa nyo? Anong child abuse pinagsasabi mo? Kahit kalalaki kong tao, hindi ko mapigilang umirap nang marinig ang sinabi ng aking kaibigan. Child abuse dapat yun. Hindi pa niya masabi ng tama. Naiinis na pinagmasdan ko siya habang ginagapos kami ng mga aswang. Sa tingin ko, mukhang kadena pa ang tinatali nila sa aking mga braso. Pakawalan niyo na kami! Mga hayop kayo! Mga halangang kaluluwa niyo! Hindi pwede. Lahat kayo ay iaalay ko sa aming anito para mas dumami pa ang aming kalahi. At higit sa lahat, mas lalakas ang aming kapangyarihan bilang aswang. Sobrang sakim mo! Pati bangkay ng aking lola pinapakailaman mo! Siguro naman, hindi mo na kailangan isama katayin si lola dahil kalahi mo siya! Yan ang totoong traitor. Mahilig sa pag-atake patalikod. Hindi marunong tumanaw na utang na loob sa kanyang kalahing aswang. Inis na binalingan ko si Mang Cardo. Kapag siya sinaktan ng mga aswang ngayon, wala na talaga akong magagawa. Hahayaan ko ng katayin siya dahil sa katabilan ng dila niya. Pinagtabi kami ni Mang Cardo ng mga aswang. Maayos kaming ginapos at hinigpitan pa. Sa kabilang gilid, sa kaliwang bahagi, naroon naman si Angelita. Puno ng pasa ang kanyang muka. Umiiyak ang aking pamangkin.
Kaya gano'n na lang ang galit na aking naramdaman. Habang nakikita kong abala ang mga aswang, binulungan ko si Angelita. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng aking saloobin at mga bagay na kailangan kong ilabas. Tito, pinatay nila si Mama at Papa. Tito, pinatay ng mga aswang ang Mama at Papa ko. Lakasan mo ang loob mo, pamangkin. Saka na tayo magluksa. Kahit ako nalulungkot din sa pagkawala ng aking kapatid, pero anong magagawa ko nandito tayo? Kailangan natin maging matatag, Angelita. Tatakas tayo dito. Kailangan natin makatakas. Ano yun, Tonyo? Tatakas tayo? Napapikit na lang ako dahil sa sinabi ni Mang Cardo. Nagsilingo ng tuloy ng sabay-sabay ang mga aswang na may mapanuring tingin. Pakiramdam ko tuloy. Malulunod ako sa labis na kahihiyan at pagkabigo. Ano? Tatakas kayo? Hindi kayo magtatagumpay. Mas lalong hinigpitan ng mga aswang ang aming mga gapos, kaya hindi ko man lang magawang makagalaw ng maayos. Naiinis na pinagmasdan ko si Mang Cardo. Kahit kailan talaga pahamak siya. Pahamak. Inangilan ko siya at kaagad na sinamaan ng tingin. Nagkataon naman, nakita niya ang hilat siya ng aking muka, kaya natatawang tumitig siya sa akin. Oh, bakit naman asama ng tingin mo sa akin? May ginawa ba akong masama, Tonyo? Oo, meron. Napakaingay mo kasi. Tignan mo. Imbis na makakatakas tayo baka abutan pa tayo ng Pasko dito. Naku, hindi ba't kasalanan naman ito ng mga aswang? Masisiba kasi sila. Sinamaan ko ng tingin si Mang Cardo. Alam ko masama maging suplado sa mga kagaya niyang may edad na. Pero hindi ko matiis ang ugali niya at mas lalong-lalo ang pagiging maingay niya. Kung sana lang talaga, manahimik na siya para wag na kaming mabuking pa at makahanap kami ng paraan para makatakas. Iniwan na kami ng mga aswang kaya naman nagmamadali akong binalingan si Angelita. Pumipikit-pikit na ang mga mata ng bata. Alam kong napapagod na siya sa ilang gabing pagkakabihag sa kanya ng mga aswang. Angelita, gising ka pa ba? Gising naman po ako, Tito. Medyo napapagod lang po ako. Angelita, ano ka ba humintong sa piling ng mga aswang na to? Naglalaro lang po ako sa labas habang si Nanay nasa kusina at nagluluto ng hapunan. Nagulat na lang ako, Tito, nang humahangos na dumating si Tatay. Tapos sinabi sa amin na kailangan daw namin magtago. Hindi na ako nakagalaw noon nung makita kong may nilalang na nagtalunan papasok sa bahay namin. Tapos pinagkakalmot ang magulang ko. Pinatay sila gamit ang mga kuko ng mga aswang. Pagkatapos, parang walang nangyari. Parang nilantakan sila sa aking harapan. Hindi ako naisali sa patayan dahil nakapagtago ako sa ilalim ng kama. Pero gano'n na lang ang gulat ko nang mahanap ka agad ako ng isang aswang. Tapos hinila niya agad ako palayo. Tapos kaagad niya akong binihag. Kaya naman hindi na ako nakaangal pa nang isama nila ako dito. Tapos ikulong sa malaking kahon. Nagpapasalamat na lang talaga ako at bigla kang dumating, Tito. Alam ko ngayon hindi na ako nag-iisa. Huwag kang mag-alala, Angelita. Makakatakas tayo sa lugar na ito. Sisiguraduhin ko na hindi tayo magkakahiwalay. Sana po makaalis na tayo dito, Tito. Matagal na akong nakakulong sa lugar na to. Hindi naman nila ako pinapakain. Nainis ako sa sinabi ni Angelita. Pakiramdam ko, sobrang kawawa ang aking pamangkin sa piling ng mga aswang. Hindi man lang nila binigyan ng kahit na kaunting kaginhawaan ng bata. Paslit lang ito at hindi pa kayang maghanap ng makakain para sa sarili niya. Ni hindi man lang nito kayang tumakas. Hindi sinasadyang napabaling ako sa kinaroroonan ni Mang Cardo. Napakunot noo ako nang makita siyang nginangat-ngat ang gapos niya kadena. Nagulat ako. May taglay na tibay pala ang kanyang ngipin. Nayupi ang kadena at nagagawa nitong magkahiwalay para tuluyan nang matanggal. Grabe! Ang tibay ng ngipin mo, Mang Cardo! Ipinagtataka mo pa ba yan, Tonyo? Malakas ako siyempre. Mas malakas pa yata yung ngipin ko kaysa sa katawan ko.
Kaya ito ang asset ko kapag kailangan ko ipagtanggol ang sarili ko. Sino man ang magtangka na masama sa akin siguradong wasak ang buko nila. Nang sa gayon wala na silang panglaban sa akin. Nang mga sandaling yon, Miss Clar, tuluyan nang natanggal ni Mang Cardo ang kadena sa kanyang katawan. Gamit lang nito ang kanyang ngipin. Kaya gusto kong humalakhak. Kahit kailan, hindi pa ako nakakakita ng taong ganun, na tipong magagawa niyang tanggalin ang kadena, gayong gawa ito sa bakal. Parang napaka-imposible naman yata ng aking nakikita. Nang matapos niyang kalagan ng kanyang sarili, ako naman ang kanyang kinalagan. Mabilis ang aming mga kilos. Si Angelita naman, kinalagan din namin at patiyad na gumapang sa kabilang dulo ng bulwagan para tuluyan na kaming makatakas. Hindi namin sila kayang labanan. Napakarami nila at kilalakas. Samantalang ako o si Mang Cardo, mga normal na tao lang. Kahit may iilang bagay kaming nalalaman patungkol sa pakikipaglaban, alam kong hindi yun sapat. Mas nangangailangan talaga kami ng mga pagkakataong ganito kaysa sa piliin pa ang lumaban. Matagumpay naman kaming nakarating sa may labasan ng lugar na yon. Ngunit gayon na lang ang aking pagkasindak nang malamang napakarami na pala ng mga aswang ang nakaabang sa amin sa labas. Nakangisi ang mga ito, naglalaway, at tila ba wala ng ibang hangad kundi ang makita kami. Nang sa gayon ay makalantak na sila at masagot na ang pagkahumaling nila sa laman ng tao. At sa tingin niyo sa kayo pupunta? Salbahe kang aswang ka! Salbahe kayo! Mamatay na sana kayo! Pinatay niyo ang nanay at tatay ko! Salbahe kayo! Dapat lang sa kanila yon. Sakim ang mga magulang mo. Hindi mo ba alam na aswang ang nanay mo? Pero tinanggihan niya ang alok ko na makianib sa amin. Mas pinili niyang kalabanin ako para sa ama mo. Ano naman problema mo sa kapatid ko? Hindi mo siya dapat pinatay. Walang yaka. Wala kang moto. Dapat sa'yo sinusunod sa impyerno. Nahagip ko ng tingin ng iilang patalim sa madilim na bahagi ng isang abandonadong bahay. Naisip ko, kapag nakalapit lang ako sa mga yon, magagawa ko silang labanan dahil may pangontra na ako. Kaya naman sinamantala ko ang pagkatabing ng dila ng mga aswang at agad nagpagulong sa kinaroroonan ng mga patalim. Nakita ko ang pagnganga ni Mang Cardo pero hindi ko na siya pinansin pa. Malakas kong hinagi sa kanya ang isa sa mga sibat. Mang Cardo! Salo! Sasaloy na! Eto na! Tinamaan ako sa puwet! Medyo tanga ka po pala, Mang Cardo. Hoy bata! Itigil mo nga yung panghuhusga mo! Hindi ako tanga! Magaling ako makipaglaban! Uubusin ko ang lahi nila! Napaikot ko ang aking mga mata at nakita ang walang iyang pagtumbling ni Mang Cardo. Bawat paglapag niya ay may natatamaan sa kanyang maruruming paa. Ako naman ay kaagad ng kumilos at pinagbabalya ang mga aswang na umaatake sa akin. Tumilapon sila at napangungod sa lupa. Mabilis ang mga kilos ko na pinagsusuntok sila hanggang sa mapalapit ako sa pinagsabitan ng aking bag na may lamang mga pangontra. Ito marahil ang gamit ng naunang biktima sa akin sa lugar na to. Kaagad kong tinakbo ito at kinuha saka nagmamadaling binuksan. Tumambad sa akin ang tansong punyal at binulsa ito. Ang buntot pagi naman, kinuha ko, maging ang malaking supot ng asin. Kahit hindi ko pa nakikita ang mga taong may-ari ng kagamitang yon, gusto kong magpasalamat sa kanya o sa kanila. Hindi man nila napagtagumpayan ang hangarin nila sa pagpunta sa lugar na yon. Sisiguraduhin ko na magiging maayos ang lahat at mabibigyan ng hustisya ang kanilang pagkamatay. Hindi niyo ako kayang talunin. Wow! Ang yapang! Hindi ako mayabang. Sadyang may ibubuga lang ako. Inatake ni Mang Cardo si Pinuno. Parehong mababagsik ang kanilang mga muka. Sa totoo lang, gusto kong masindak kung wala lang akong nalalaman sa pakikipaglaban. Kitapang kasi ni Mang Cardo at tila ba walang aatras ang laban. Kaso lang nagulat ako nang makitang basta na lang siyang sumakay sa likod ni Pinuno at bumaling sa akin. Tonyo! Itakas mo na yung pamangkin mo, Tonyo! Ano? Nababaliw ka na ba, Mang Cardo? Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi kita pwedeng iwanan. Hayaan mo na ako, Tonyo. Hindi na ako mahalaga sa kanila. Sige na, magsialis na kayo.
Uminit ang ulo ko sa sinabi ni Mang Cardo. Ako ang nagdesisyon na pumunta rito. Hindi dapat siya kasali, pero pinili niyang sumapit. Tapos magsasakripisyo siya para sa akin. Nahihibang ba siya? Hindi ko kayang tanggapin na siya ang magwawaldas ng buhay niya dahil sabit lang siya sa aming pakikipaglaban. Nagngangalit ang mga bagang na iwinasiwas ko ang aking hawak na buntot pagi at sinubukang patamaan ang mukha ng kalaban. Umatungal ito, pero sa halip na masaktan sa pagdurugo ng kanyang muka, ngumisi pa ang aswang at mas lalong inasar siya. Ikinagalit ko ng husto ang iniasta niya at kaagad na inatake ng mas marami pang suntok ang aswang. Napapaling-paling pa ang kanyang muka sa kaliwa at kanan, kaya gayon na lang ang pag-atungal ng nilalang. Hindi kayo mananalo sa akin. Patayin niyo sila. Hindi ka magtatagumpay. Isinusumpa ko yan. Mahina ka lang nilalang. Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo. Hindi ka magtatagumpay sa akin. Mas mabilis kong pinagbabaliya at sinakta ng halos lahat ng aswang. Hindi ako nagpatalo. Lahat sila sinaktan ko at sinugatan. Habang tumatagal, napapaatras na sila sa kanilang kinatatayuan. Tila ba nagawa ko silang itaboy dahil natatakot sila sa mabangis kong pag-atake. Nakikita ko na din si Angelita na kahit nang hihina ay kaagad na naghanap ng iba pang pangontra sa bag sa pamamagitan ng paggapang. Namataan ko siyang kinukuha ang isang supot ng abo at langis na nasa botelya. Binuksan niya ang mga yon at walang anuman na isinaboy sa kalabang papasugod naman sa kanya. Pagbabayaran yung mga ginawa niyo sa magulang ko! Mga salbahe kayo! Pati ang lola mo pinatay ng mga aswang, Angelita. Ano po? Lola? Wala po akong lola. Akala mo lang wala, pero may lola ka. Kaso nga lang, ayun, pinatay ng mga aswang habang pinaglaalamayan niya ang mga magulang mo. Mang Cardo, tama na nga yan. Huwag mo nang bigyan ng malaking sama ng loob yung bata. Alam mo namang hindi naging madali pinagdadaanan niya eh. Hindi madali na tanggapin na malaman tungkol sa lola niya na kahit na minsan hindi niya pa nakikilala. Hindi ganun, Tonyo. Kailangan niya malaman ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Anong ibig mong sabihin, Mang Cardo? May ipagtatapat ako sa iyo, Tonyo. Ang aking mga magulang ay mga aswang din. Ito ang dahilan kung bakit bata pa lang ako naulila na ako sa mga magulang. Itinatago din ng aking lola ang tungkol doon sa takot na baka magalit ako sa kanila at hindi sumama sa kanila. Nataong kinukuha nila ako na mapagtanto nilang pagala-gala na lang ako sa lansangan. Wala akong magawa kundi magpatianod sa gusto nila. Kaysa naman mamatay ako sa gutom dahil walang nais umampon sa akin. Naging maayos ang pagtira ko kina lola. Ang problema nga lang, naging madalas ang pagkakapansin ko kay lola na umaalis ng gabi. Palagi siyang balisa at hindi mapakali. Nang minsan masundan ko siya nagulat ako. Basta ko na lang natuklasan ng isang hindi ko makakalimutan lihim ng aming pamilya. Natakot ako na matuklasan ko na kami pala ay nagmula sa lahi ng mga aswang. Kaya naman, naglayas ako sa amin at hindi ko na kailangan bumalik pa. Ang mga magulang ko daw sabi nila ay maagang pumanaw. Naging biktima pala sila ng mga malulupit na tao. Binsa ko na nga tinangkang gumante pero hindi ko pala kaya. Hindi pala lahat ng tao ay masasama. Natutuwa ako dahil may mga kagaya mo ding mabuti at mapagkakatiwalaan. Kaya labis ako nagpapasalamat sa iyo, Tonyo. Kaya pare, hayaan mo na ako magsakripisyo. Hindi nila ako magagawang kainin. Ako ang klase na aswang na hindi nila pwedeng lantakan. Hindi, Mang Cardo. Hindi kita pwede pabayaan. Hayaan mo na ako, Tonyo. Gusto ko na lang makasama ang pamilya ko. Alam ko magiging masaya din ako sa kabilang buhay. Talagang nagsakripisyo si Mang Cardo para sa amin, Miss Clar. Siya ang pumagitna sa mga aswang at buong tapang na hinarap ang bangis ng mga ito. Hindi na din ako nag-inarte pa. Kaagad kong kinarga si Angelita at hindi na nag-aksaya pa ng panahon. Ayaw ko din namang sayangin ang mga ginawa ni Mang Cardo. Alam kong kailangan niyang gawin yon dahil ito ang sa tingin niya ay tama.
Wala din naman akong karapatang pigilan siya. Nasasaktan man, tumakbo kaming dalawa ni Angelita at hinayaan si Mang Cardo na lantakan ng mga aswang. Naririnig ko ang sigaw niya habang galit na hinihila ng pinuno ng mga aswang ang kanyang laman. Ang problema, totoo nga ang sinabi ni Mang Cardo. Hindi nagawang tuluyang malamon ng mga aswang ang kanyang katawan dahil nalaso ng mga ito at nagkanya-kanya sa pagbula ang bibig. Habang pauwi ay hindi ko maiwasang malungkot. Nasaktan ako sa sinapit ni Mang Cardo. Pero wala naman akong magawa. Kahit nakakainis siya at maraming palpak, isa siyang tunay na kaibigan. Handang magsakripisyo, ano pa man ang aming kinasangkutan.